Hello science fans, napansin niyo na ba pag kinakabahan ka bago ang isang major exam, meron kang presentation na gagawin sa klase, or basta pag dumadaan ka sa mga stressful events, parang nagbabago yung pakiramdam ng tiyan natin. Pwede kang may nararamdaman na parang butterflies o kaya nawawalan ka ng ganang kumain, pwede rin na sumasakit yung tiyan mo, or bigla ka na lang kailangang tumakbo papunta sa toilet. Paano nga bang ang stress, isang bagay na naapektuhan kadalasan ang ating utak at ang ating mga emosyon, ay pwedeng pakialaman ang isang organ na katulad ng ating tiyan? Kaya sa video na ito, meron tayong 3 importanteng katanungan na sasagutin. Una, paano nga ba nakikipag-usap ang stress sa ating digestive system? Pangalawa, paano ang stress ay nagkukos ng iba't ibang sakit sa tiyan katulad na lang ng sakit, diarrhea, or yung kabaliktaran, constipation? And third, ang pangmatagalan bang stress or chronic na stress ay pwedeng magkaroon din ng pangmatagalang negative effect sa ating tiyan? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng ecology. And even though ang research ko po ay tinitingnan kung paano nagre-react ang iba't ibang organisms sa kanilang environment, yung concept po ng biological response ay pwede rin nating makita or aralin pagdating sa epekto ng stress sa ating katawan. Isa rin po akong teacher at naniniwala po ako na pag mas naiintindihan natin ang epekto ng stress sa ating katawan, mas nare-realize din po natin ang importance ng science sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang siyensya po ay ang aking science communication channel, kung saan ginagawa po nating accessible, relatable, at kaaliw-aliw ang science dahil naniniwala po ako na ang science ay para sa lahat. So, sagutin na po natin ang ating mga katanungan. Question number 1. Paano nga ba nakikipag-usap ang stress sa ating tiyan? Ang stress ay pwedeng maapektuhan kung paano natin dinadigest ang ating pagkain dahil konektado naman talaga ang ating utak at ang ating tiyan sa tinatawag na gut-brain axis. Ang communication network po na ito involved ang ating nervous system, ang ating hormones, ang ating immune system, at pati na rin po ang milyones na mga bakterya na nakatira sa ating tiyan. Pag kasi nakaka-experience po tayo ng stress, ina-activate po ng ating katawan ang isang stress response na tinatawag na fight or flight. Dahil po dito, naglalabas ang ating katawan ng mga hormones na tinatawag na cortisol at adrenaline. Ang mga hormones po na ito ay pine-prepare ang ating katawan para mag-respond sa dangerous na mga situation. Pero, pinapakialaman din po nila kung paano gumagana ang ating tiyan. Pag po kasi stress tayo, nagfo-focus ang ating katawan sa pagpapataas ng ating heart rate or para mas maging alert tayo. Hindi niya priority yung mag-digest ng pagkain. Kaya pinapabagal niya or binabago niya ang digestion. Pasok naman tayo ngayon sa question number 2. Bakit nga ba ang stress ay nagdudulot ng sakit, ng diarrhea o kaya ng constipation? Yung stress kasi ay binabago ang paggalaw ng ating digestive tract. Yung iba, mas bumibilis yung movement, kaya nagkakaroon sila ng diarrhea. Yung iba, mas bumabagal yung movement, kaya sila naman nagkakaroon ng constipation. Yung stress din ay ginagawang mas sensitive ang ating tiyan. Kaya kahit normal lang yung mga proseso na nangyayari, pwede siyang maging uncomfortable o kaya masakit. Kaya pag laging stressed yung mga tao, pwede silang makaramdam ng cramps or yung sakit ng tiyan, kahit wala naman talaga silang matinding sakit. Isang example ng sakit sa tiyan na pwedeng mag-cause ng similar symptoms ay yung tinatawag na IBS or Irritable Bowel Syndrome. Isa itong kondisyon na pinaglilink talaga yung gut-brain connection. According sa pag-aaral ng mga scientists, ang IBS ay nakakaapekto sa 10 to 15% ng mga tao sa buong mundo. At ang stress ay isa sa mga factors na pwedeng magpalala dito. Ang stress ay pwede ring makaapekto sa gut microbiome o yung composition at dami ng iba't ibang microorganisms or bacteria na nakatira sa ating tiyan. Yung mga microbes na to ay hindi masama ha, tumutulong sila sa ating digestion, sa ating kalusugan, sa ating immune system, at pati na rin sa pagpoprotect ng ating gut barrier. Kaya pag nagbago sila, pwedeng maging negative yung effect sa atin. Okay, question number 3, pasok! Ang long-term stress ba ay pwedeng magkaroon din ng long-term effect sa ating gut or stomach health? Ang sagot ay oo.
Ang chronic stress ay pwedeng magdulot ng long-term changes sa ating katawan. Pag lagi kasi tayong may stress hormones katulad ng cortisol, pwede niyang ma-influence kung paano namamaga yung katawan natin, kung paano nagre-respond ang ating immune system, kung paano gumagalaw ang ating digestive tract, at pati na rin yung balance ng microorganisms na makikita sa ating tiyan. Ang nakikita ng mga research ay pag long-term ang ating stress, pwede niya talagang baguhin ang gut sensitivity, pati na rin ang balanse ng ating gut microbiome. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun lahat na lang ng sakit ng ating tiyan ay dulot na lang ng stress. Pero yun na nga, pwede niyang ma-impluensyahan kung paano tayo nagdadigest ng pagkain at pwede niyang gawing mas sensitive ang ating katawan sa mga pagbabago nito. Kaya kailangan talaga nating i-manage ang ating stress. Marami namang paraan, katulad ng paggalaw or pag-ehersisyo, pagtulog ng matagal at maayos, pagkain ng healthy na mga pagkain, at syempre importante din yung social support. Yung social support kasi hindi lang pang mental health, pati na rin sa ating gut health. Pero hindi porket tapos na ang ating 3 katanungan, tapos na rin tayo. Bago matapos ang video na ito, gusto ko pong ipaalala, lalong-lalo na sa mga batang scientists, na bukas na po ulit ang Scientia Thesis Grant 2026. Pwede niyo pong makita kung paano mag-apply sa link na makikita sa description ng video na ito at pati na rin po sa ating social media pages. Siyempre, kailangan din po namin ng tulong nyo para mas marami pa pong kabataang Pilipino ang ating matulungan sa Scientia Thesis Grant. Pwede po tayong mag-donate sa mga links na makikita sa video na ito at sa ating social media pages. Basically, sa Land Bank at pati na rin po sa BDO. Apart from that, meron po tayong exclusive merch ngayong taon. May mga sticker packs po tayo. May blue, may pink, and meron din po tayong acrylic pins. At makikita niyo po sa ating social media pages, meron din po tayong exclusive na Scientia shirts na pwede ring bilhin para masuportahan ang ating fundraising. Ang suporta niyo po ay mas mapaparami pa ang mga kababaihan na magiging part ng STEM community at makakatulong sa ating society. Pero what do you think? Napapansin niyo rin po ba na nagbabago ang galaw ng tiyan niyo pag nasa-stress kayo? Ano po ang inyong mga personal strategies para i-manage ang stress at para mas maging healthy sa buhay? Magkwentuhan naman po tayo. Share your thoughts in the comment section below.